Pinagpalang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng online viewers ng Great is the Lord Christian Church. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At every time we study the Word of God, the Lord is within us. Gagawa siya ng kamangha-manghang bagay. Pagagalingin niya may mga sakit karamdaman. Palalayain niya mga binihag ng kaaway. At makakatanggap ng salvation ang mga taong humahanap sa ating Panginoon. Kaya naman, ngayong araw na ito, ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 3, verse 10 to 11. Ang gamit ko po ay Today English Version. Ang sabi po dito, all I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings, and become like Him in death, in the hope that I myself will be raised from death to life. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Pinamagatan ko po itong desire to know Christ. Marami pong tao ngayon sa mundong ito na sila po ay ang kanilang pong interest ay sa mga bagay na makamundo. Wala po silang interest na makinig ng salita ng ating Panginoon, kundi ang mga ninanais, dinidesire ng kanilang puso ay yung mga bagay na mga pansamantala, hindi mga bagay na pang-eternal na tulad ng nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman ngayong umaga ay alam po natin na ang Panginoong Hesus siyang maging desire ng puso natin. Katulad ng desire ni Apostol Pablo, naway makapture natin yung init ng pagmamahal ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. As Christians, we should desire to know Jesus. 3 puntos po ang gusto kong bigyan ngayong umaga kung bakit ang mga Kristiyano dapat ay i-desire natin na makilala pa ng lubusan ang ating Panginoon. Una, to know Christ should be the greatest aspiration of every believer. Ang makilala ang Panginoon, ito po yung ating pinakadakilang mithiin, hangarin. Si Apostol Pablo, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. At yun ay andun po sa verse 10, letter A, all I want is to know Christ. Subalit hindi po sapat na makilala lang natin ang Panginoon, kundi dapat hangarin natin na makilala natin siyang lubos. Tulad ng nais ng Diyos sa bawat Kristiyano. Si Apostol Pablo po ay sa kabila niya matagal na paglilingkod sa Diyos, paglilingkod kay Kristo Jesus, ay ninanais pa rin niya, inahangad pa rin niya na makilala niya lubusan ang ating Panginoon. Sapagkat nakafocus po siya sa Diyos, sapagkat ang buhay niya ay nakasalalay sa Diyos. Ang Diyos ang kanyang ligaya sa buhay. Ang Diyos ang kanyang inspirasyon. Ang Diyos ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Nagbumula sa Diyos ang kanyang lakas. At ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Kaya't si Apostol Pablo, nung tawagin ng Diyos, dati siya isang mamamatay tao. Subalit nung makilala si Kristo na bago ang buhay ni Paul. Kaya naman, ito yung hangarin niya na mas makilala pa niya ng lubos ang ating Panginoon. Si Jesus din po, gusto niya makilala siya.
Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, Jesus himself desired to know who he is in the sight of men. Si Jesus, ninanais niya makilala siya ng mga tao kung ano ang paningin nila kay Hesus Kristo. At yun po'y makikita po natin sa Matthew 16:13-16. Pakinggan po ninyo yung pagnanais ni Kristo Jesus na makilala siya ng mga tao. Ang sabi dito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Bakit kaya ninanais ni Jesus na kilalanin siya ng tao? Makilala siya ng tao kung sino talaga si Kristo Jesus. Ano sa paningin ng tao? Anong iniisip ng tao sa ating Panginoon Kristo? Alam niyo, napakahalaga po sa Kristiyano. It is crucial for every believer to know that Jesus is the Christ. Kinakailangan makilala si Jesus ng kanyang mga tagasunod. Lubusan lang makilala si Jesus. Bakit po? Because many will come and claim to be Christ. Marami pong darating dito na sasabihin nila sila ang Kristo. Kaya pala napakahalaga na makilala natin ang Panginoon na lubusan. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 4 to 5, Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Kaya pala, ito ang hangad ng Panginoon sa atin, na makilala natin siya ng lubusan. Kaya yun naman ang desire ni Apostol Pablo, na makilala lubos ang ating Panginoon. Maraming Kristiyano hindi lubos nakilala si Jesus. At kapag hindi mo alam kung sino ang iyong pinaglilingkuran, maaari kang mailigaw. Dahil maraming peking Kristo ang darating sa mundong ito, katulad ni Jesus. Katulad sinabi ni Jesus sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga followers, at sa lahat sa atin na nandito, maging sa online service. Ang sabi ng Panginoon, kailangan makilala natin siya dahil maraming darating na magsasabing sila ang Kristo. Pinag-iingat tayo ng Panginoon dahil itong mga taong ito na nagpapanggap na mga Kristo ay ililigaw tayo. Sabi doon sa Matthew 24 verse 23 to 25, at the time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. For false Christ and false prophet will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. See, I have told you ahead of time. Basahin po natin sa Tagalog, mga minamahal. Kung may magsasabi sa inyo, ako ang Mesyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may magpapanggap na Mesyas at may lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kapalaghan upang iligaw kung maari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, pinauna ko lang sabihin ito sa inyo. So, meron ng warning ang Panginoon simula pa nung kasama niya ang mga disciples. Kaya naman sa ating panahon, yung sinabi ni Jesus ay sinasabi din sa bawat isa sa atin ngayon.
pinapauna ng Panginoon ang mangyayari dahil maraming bulaang propeta at bulaang Kristo ang darating. Sa ating kapanahunan, meron na ngang isang pastor. He is claiming that he is the appointed Son of God. Tayo po ba'y maniniwala doon? Pinauna na ni Kristo Jesus na may magpapanggap. Amen po ba? Delikado ang mga pastor na ganito. Nagpapanggap sila. Ang sabi, siya daw yung appointed Son of God. Isa lang ang Son of God. Si Jesus yon. Amen po ba? At si Jesus, nung siya'y namatay, nabuhay na muli, at siya ngayon ay nasa kanang bahagi ng ating amang nasa langit. So si Jesus ay nasa langit. Amen po ba? Wala siya dito sa lupa. Physically. Pero may nagpapanggap. Ang sabi, is the appointed Son of God. Alam nyo, mga minamahal, maraming ililigaw ang mga ganitong mga pastor. Kaya totoo nga naman po, maraming followers. Pero kung babasahin natin ng Biblia, ang sabi ni Kristo, pinapauna ko na ito sa inyo dahil maraming manlilinlang, maraming darating mga false prophet, false Christ, na kayo ay ililigaw nila, they will deceive you, even the elect, if it is possible, ang sabi po ni Jesus. Kaya't kailangan tayo mga Kristiyano, followers of the living God, the followers of Jesus Christ, we must know the true Jesus. Amen po ba? Kailangan alamin natin, dahil in the last days, the devil will deceive many people. Gagawa siya ng mga himala, mga kagilagilalas na kababalaghan upang iligaw ang mga maniniwala sa Kanya. Kaya ngayon pa lamang, mga minamahal, kailangan meron tayong discernment kung sino yung mga taong naghahayag ng salita ng ating Panginoon. You will know them by their fruit. You will know them, ang sabi ng Panginoon. Imagine na magpanggap ka na bilang appointed Son of God. Sa mga Kristiyano, alam nila na nagpapanggap ka lang. Kasi alam na mga totoong Kristiyano na isa lang ang Son of God, and that is Jesus Christ. Si Jesus Christ po, ang sabi ng Biblia, babalik muli. Sino itong nagpapanggap na Son of God na nasa mundong ito? Di dalawa na Son of God. Sino kaya doon ang peke? Sino kaya doon ang totoo? Ang totoo, yung babalik upang iligtas ang mga sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Ibig sabihin, kapag appointed Son of God ka na, di bumalik ka na. Di dapat wala na. Wala ka ng kongregasyon. Bakit? Sa pagbalik ng Son of God, ay kukunin na niya ang mga nanalig sa Kanya. Mga minamahal, kailangan natin i-preach ang full gospel, ang totoo. Dahil kung gusto ng Panginoon, hindi pwede nating ilihim ang mga katotohanan na naishayag ng Diyos. Accountable po kami sa Panginoon sa bawat kaluluwa na nakikinig po sa amin. It is our duty and responsibility to preach the full gospel. Yung totoong gospel, yung totoong Jesus na namatay at nabuhay na muli, and He ascended in heaven. At siya'y muling babalik. Kaya mga minamahal, warning po sa ating lahat ito, mapagbantay tayo. Be watchful. Kaya tayo pinagbabantay ng Panginoon. Dahil maaari tayong maligaw. Kaya
lagi tayong magbabasa ng Bible. Kasi sa Bible, makikilala natin kung sino ang tunay na Jesus. At yung tinanong ni Jesus kay Pedro, nalaman na natin kung sino si Jesus. Sino si Jesus? Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya napakalinaw mga minamahal, hindi tayo malilinlang kapag kilala natin ang ating sinasampalatayanan. Maging mapagbantay tayo dahil darating ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Pangalawang puntos po. Suffering in behalf of Christ is part of knowing Him. Ang paghihirap daw po ay bahagi ito ng pagkilala natin sa Panginoon. Ito sinasabi ng verse 10, and to experience the power of His resurrection, to share in His suffering. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap. Ang makibahagi po sa paghihirap ni Kristo ay bahagi po, parte ng ating paglilingkod sa Panginoon upang makilala natin ang Panginoon, upang makapag-share tayo, maging bahagi tayo sa mga pagtitiis, paghihirap ng ating Panginoon. Ang sabi, we are called not only to know Him but also to suffer for Him. Philippians chapter 1 verse 29, ang sabi po dito, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him but also to suffer for Him. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ang pagtitiis o ang paghihirap ay bahagi ito in knowing Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ Himself suffered. At sabi nga niya, kung anong ginawa nila sa akin, gagawin din nila sa inyo ito. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, kung anong ginawa nila sa akin, gagawin din nila sa inyo. Kaya ang suffering is a part of knowing Christ Jesus. At alam natin, si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoon. Paul has to endure suffering after knowing Christ. Si Paul po ay dating masugid na kalaban ng ating Panginoon. Persecutor po siya ni Jesus. Pero one day in Damascus, he encountered Jesus Christ. At simula noon ay nagbago na ang buhay ng Apostol Pablo. Pakinggan po natin yung Acts chapter 9 verse 15 to 16 kung ano sinabi ni Jesus kay first time na ma-encounter ni Paul, ni Saul, yung pa yung pangalan niya, Saul, si Kristo Jesus. Ang sabi dito, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Ito po ang sinabi ni Jesus kay Ananias dahil si Paul at that time, nung ma-encounter niya ang Panginoon, siya po ay nabulag. At nung mga oras na yon, nung mga panahon na yun na siya'y bulag, nangusap ang Diyos kay Ananias at ang sabi niya, pumunta ka kay Saul, sabi niya, at siya ngayon ay nananalangin, ipatong mo ang iyong kamay upang siya ay makakita muli. At sabi niya dito na ipapakita ko sa kanya kung ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.
Itong si Apostol Pablo, mga minamahal, patapos niyang makilala ang ating Panginoon, katakot-takot na paghihirap ang dumating sa kanyang buhay. Tulad din natin, nung unang makilala natin si Lord, parang okay lang buhay. Pero nung makilala natin Panginoon, para bagang masasabi natin, bakit ganito? Kung kailan ko nakilala ang Panginoon, bakit mas lalo yata dumadaming problema ko? Patong-patong mga problema namin. Kasi, yun ang nangyari kay Apostol Pablo at yun din ang mangyayari sa mga tinawag ng Diyos. Kaya nga, we are not only called to believe in Jesus, but also to suffer in His name. Sinabi na ng Panginoon yun eh. Kaya huwag tayong magtaka kapag tayo ay nagsasuffer. Bakit? Kasi tinawag ka niya, pinili ka niya. Lingkod ka ng Panginoon, kailangan mong magdaan sa napakaraming pagsubok. Sabi nga ni Apostol Pablo, magdadaan tayo sa napakaraming pagsubok bago tayo pumasok sa langit. Marami tayong tiisin dito sa buhay na ito. Wala pa yung mga dinadalis natin ngayon. Itong end times na ito, talagang grabe na ang pagtitis ng mga Kristiyano. They will be persecuted by non-Christians. At si Apostol Pablo, makita natin na pinatotohanan ng Biblia na ang mga Kristiyano ay magsasuffer. Katulad ni Apostol Pablo, Paul suffered greatly in behalf of Christ. 2 Corinthians chapter 11, 23, letter B to 27. Ito pong 2 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, letter B to 27. Ito yung mga pagtitiis, ang hirap na dinanas ni Apostol Pablo. Habang kayo nakikinig, i-evaluate po ninyo ang iyong buhay, ikumpara ninyo ang iyong buhay kay Apostol Pablo. Kung itong mga paghihirap ni Apostol Pablo ay dinanas na natin. Alam ko po, matapos kong basahin ito, mapapahiya po tayo. Mapapahiya po tayo kung tayo ay hindi marunong magtiis bilang isang Kristiyano. Tingnan po natin. Sabi po dito, I have worked much harder. I have been in prison more times. I have been whipped much more. I have been near death more often. 5 times I was given the 39 lashes by the Jews. Ito pong 39 lashes, ito yung lashes na tinanggap ng ating Panginoon. Pero si Apostol Pablo, 5 beses nangyari sa kanya yun. Oh? Kay Jesus, 1 beses lang. Pero kay Apostol Pablo, kaya binanggit po dito eh, I was given ba't may bilang? 39 lashes. Kasi ito po yung pinakamalupit na hagupit. Talagang makita natin kung paano naghirap ang ating Panginoon sa 39 lashes. Pero si Apostol Pablo, 5 beses siyang hinagupit. Natikman niya na 5 beses ang 39 lashes. 39 times 5, 45 carry 4, 15, 19, 195. 195 na palo. Nahugupit ang tinanggap niya. At sabi, 3 times I was whipped by the Romans. Talaga naman, grabe naman ang bugbog na inaabot ni Apostol Pablo. 5 beses na nga siyang hinagupit ng 39 lashes. Aba, sa kamay naman ng mga Romano, sabi niya, 3 times I was whipped by the Romans. Isipin natin yung pinagdadaanan, yung tinanggap na hirap ni Apostol. Kayo po ba'y nahagupit na ng ganitong kadaming beses? Hindi pa.
Minsan, kurot nga lang eh. Sasaktan na tayo. And once, I was stoned. Pinagbabato si Apostol Pablo. At doon sa kwento yun, siya ay natumba dahil sa bato. Pinagbabato siya. At akala patay na si Apostol Pablo. Pero nabuhay siya sa habag ng ating Panginoon. Napakahirap kayong batuhin. Napakahirap kayong batuhin ka. At hindi basta bato. Malalaking bato po ito. Siguro kung titingnan natin, tingnan nga po natin mahigit. Ikaw ay pinalo na. 39. Pinagpapalo pa ng 3 times at binato. Ano kaya itsura na ng katawan mo? Yung puro marka na. Marka ng paghihirap ni Apostol Pablo. Kayo may mga marka na ba? Siguro marka paso na mantika. Pero sa kanya, mga latay, bato, mga marka na mga sugat ng bato. Ang makikita natin sa buong katawan ni Apostol Pablo. Marahil siguro dahil yung mata niya, di ba? Hindi masyadong makakita si Apostol Pablo. Marahil nakatamaan yung mata niya sa bato o kaya sa gupit. Alam mo, nung binabasa ko ito, umiiyak ako sa Lord. Kaya siguro rin pumula itong mata kong ito. Umiiyak ako that time. Sabi ko, salamat sa buhay ni Apostol Pablo dahil tinuturuan niya tayo kung paano maglingkod sa Panginoon. Kung paano magtiis bilang lingkod ng Diyos. Sabi doon, I have been in 3 shipwrecks. And once I spent 24 hours in the water. 24 hours na nasa tubig siya. Palutang-lutang siya doon. In many troubles, I have been in danger from floods and from robbers, in danger from my own people and from Gentiles. There have been dangers on the cities, dangers in the wilds, dangers on the high seas, and dangers from the false friend. There has been work and toil. Often I have gone without sleep. I have been hungry and thirsty. I have often been without food, shelter, of clothing. Mga minamahal, kung ikukumpara natin ang ating paglilingkod kay Apostol Pablo, napakalayo po. Tayo, meron pa tayong bahay, naka-aircon pa tayo. Marami tayong pagkain. Pero siya, naranasan niya na hindi kumain. Magutom. At ang lalayo ng mga tinatravel niya dahil wala siyang kotse. At ang sabi niya, I have often without food, shelter, or clothing. And not to mention other things, every day I am under the pressure of my concern for all the churches. Wala na nga siyang makain, inaalala pa niya ang mga churches. Mahirap ang isang pastor. Kapag malaking congregation mo, malaking problema mo, katulad ni Apostol Pablo. Nawa katulad ni Apostol Pablo, tiisin natin ang mga hirap na pinagdadaanan natin for us to know Jesus Christ. Pangatlong puntos po. Those who knew Christ and died will also be raised from death to life. Like Christ who suffered and died, Paul was willing to suffer and die. Paul's death is the fulfillment of Christ's calling in his life. Ang kamatayan ni Apostol Pablo, ito raw po ay fulfillment ng calling niya sa Panginoon.
Ibig sabihin, natapos ni Apostol Pablo ang kanyang takbuhin. I have fight the good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap na dinanas ni Apostol Pablo, natapos na yung pinagagawa ni Lord sa kanya. Sabi doon, and to become like Him in death, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Katulad ng Panginoon na dumas ng hirap sa kanyang kamatayan, nais din ni Apostol Pablo na makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoon at mamatay katulad ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Paul believed that if he dies, Christ will raise him from death to life. Naniniwala si Apostol Pablo na kahit siya'y mamatay, siya'y bubuhay muli ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng verse 11, in hope that I myself will be raised from death to life. Umaasang ako man ay bubuhayin mula sa makatayan. Tayo mga Kristiyano, umaasa tayo. Kapag namatay tayo, umaasa tayo na mabubuhay tayo muli. Amen po ba? Sapagkat iyan ang pangako ng ating Panginoon. Kung paano si Jesucristo, the first fruit of the resurrection, ay bubuhayin ding muli ang mga nanalig sa Kanya. Christ's resurrection is the guarantee that those who died in Him will also be raised from death. Yun daw po muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito po ay isang katunayan, guarantee, na kung paano binuhay si Jesus, bubuhayin din yung mga nanalig sa Kanya. 1 Corinthians 15, verse 20. But the truth is that Christ has been raised from death as a guarantee that those who sleep in death will also be raised. Ayan, meron pong talata sa Biblia na sinasabi na meron pong katunayan, prueba, na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ito ay isang prueba para sa mga Kristiyanong nabubuhay pa, na kapag sila'y namatay, pag dumating ng kamatayan sa kanila, sila ay bubuhay muli ng ating Panginoon. Kailan mangyayari yon? Sa muling pagbabalik ni Kristo. Yung tunay na Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Yun. Yung tunay na Kristo na babalik at yung nanampalataya sa tunay na Kristo, sila'y kukunin niya at ipagsama niya sa kanyang kaharian. Okay. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya napakapalad natin dahil yung resurrection ni Jesus Christ ay isang patunay sa atin na mabubuhay tayo muli. Si Jesus namatay, nabuhay na muli, at ngayon nasa kanang bahagi na ng ating Panginoon. At sinasabi ng Biblia, kaya ando doon nung mamatay si sino ba itong na ito, yung pinagbabato na si Esteban, no? Si Esteban, si Stephen. May sumasagot po ng mga anghel. Hindi po ako nag-iisa dito. Nakita niya nung siya'y pinagbabato. Ang sabi, nakita niya si Jesus, tumindig. At tinignan niya si Esteban, si Stephen. Kaya pinapatunayan ng Biblia, si Jesus ay nasa langit. Wala siya dito sa lupa, kaya kayo nandito sa lupa. Amen po ba? Hello, hello, hello? Yung tunay na Son of God, nandoon, nakita ni Stephen.
Wala siya dito sa lupa. Ando doon siya. Kasi paano magbabalik si Jesus kung nandito siya sa lupa? Amen po ba? Yung Kristong tunay, namatay, nabuhay, He ascended in heaven. At darating ang time, the appointed time, hindi the appointed son, the appointed time, babalik siya at kukunin niya yung mga nanalig sa Kanya. Salamat sa Diyos, kasama tayo doon, nananalig kay Kristo Jesus. Amen? Kahit mga minahal, bantayan natin ang ating puso, ang ating buhay. Mamuhay tayo na may kabanalan. Talikuran na natin ang mundong ito. Walang maibibigay na mabuti ang mundong ito. Let us fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po ba? Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus. Mag-focus tayo sa Kanya dahil siya ang ating pag-asa. Amen po ba? Sa pagkabuhay na muli ni Kristo Jesus, may pag-asa tayo. Kaya naman walang kasayangan ang buhay natin dito sa mundong ito dahil tayo ay ang mga followers ni Jesus. Napakasarap ng buhay ng Kristiyano. Amen po ba? Kahit puno ng hirap, puno naman ng pag-asa. Dahil habang buhay ang Diyos, may pag-asa. Jesus is alive. Amen? Kaya may pag-asa tayo. At yung Jesus na nakita ni na Pedro, makikita na rin natin sa panahon na kukunin niya tayo. Makikita natin si Jesus face to face. At yung Jesus na pinapakita dito sa mundo, mga larawan, mali po yun. Yung napakaamo ng muka na may balbas, hindi po yun ang tunay na Jesus. Makikita natin, makikilala natin ang tunay na Jesus kapag tayo'y isinama niya doon sa kalangitan. Amen po ba? Ang pagbabalik ni Kristo ang ating pag-asa. Kaya maghintay tayo. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, gawin natin ang Kanyang kalooban. Para hindi tayo maiwan. Sayang naman yung pagpupursigi mo sa Diyos. Kaya hindi tama yung doktrina, once you are saved, you are forever saved eh. Turo po yun ng mga false teachers, false prophet. Hindi po totoo yun. Yung Matthew chapter 7, verse 7, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Many will come to me and say, Lord, we did not prophesy in your name, and your name cast out devils, and did many miracles in your name. Sabi ni Jesus, get out, away from me. Get out from my sight. You, evil doers. Alam nyo? Ang katiyakan ng ating kaligtasan, mga minamahal, ay ang pagbabalik ni Kristo. Pero habang nandito pa tayo, hindi pa tayo nakakatiyak. Kasi maaari ka pang mag-backslide eh. Amen? Pwede ka pang mag-backslide. Kaya't may panawagan sa atin na i-focus natin ang ating mata kay Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag natin ibaling ang ating mata sa mundong ito. Kasi aakitin tayo ng mundong ito. Habang tayo nandito sa mundong ito, mga minahal, ang gawin natin, mag-focus tayo sa Panginoon.
Ibuhos natin ang ating buong puso at kaluluwa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mapalad ang mga taong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen? Sa ating conclusion, 2 Timothy chapter 1 to 12. That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I believe, and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At natitiyak akong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo, I know whom I have believed. Kilala po ba ninyo ang iyong sinampalatayanan? Sabi ni Apostol Pablo, I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. Inagyan ko po ng caption itong mga minamahal sa isang word, sa isang sentence. Knowing Jesus and trusting Him is the best safeguard of our soul. Amen po ba? Kung sumahin natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 12, knowing Jesus and trusting Him is the best safeguard for our soul. Ang kilalanin natin si Kristo at magtiwala tayo sa Kanya, ito daw po ang pinaka-mainam na safeguard para sa ating mga kaluluwa. Kasi napakahalaga kay Kristo Jesus ang kaluluwa. Amen. Ang kaluluwa ang magdurusa sa impyerno. Kaya sabi nga ni Jesus, what does a man profit, even he gains the whole world, but losses his one and only soul? Sa Diyos, napakahalaga ng kahit isang kaluluwa. Si Paul, bilang isang kaluluwa, ang sabi niya, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Nananalig si Apostol Pablo na kaya siyang iligtas ng ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo. Salamat sa kapahayagan mo. Salamat sa tapang na binigay mo sa akin para ihayag ko ang katotohanan. Dahil yun ang sinabi mo, Lord. Maraming darating na mga bulaang propeta, bulaang Kristo, na magpapanggap at ililigaw ang mga sumampalataya sa iyo. Kaya naman, salamat sa iyong salita for the timely message that you have given us para sa mga anak mo na naghihintay sa iyo. Sa aming paghihintay, God, marahil kami dumaranas ng mga paghihirap, ng mga suffering. Subalit, ito ay bahagi ng aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat ito ang kalooban mo, Panginoon. Dahil ikaw rin ay nagdusa. At kung anong ginawa sa iyo, ang sabi mo, Panginoon, gagawin din po sa amin. Kaya't hindi dapat kami malungkot o manghinawa
o bimigay ang aming pananampalataya kapag kami ay dumadanas ng mga matitinding pagsubok ng buhay. Dahil ito ay bahagi ng aming paglilingkod sa Diyos kay Jesucristo na aming Panginoon. Amang banal, salamat sa buhay ng Apostol Pablo. Hindi siya sumuko, gaano man kabigat ang dinaanan niyang kahirapan ng buhay. Tiniis niya ang lahat dakilang Diyos. Kaya naman, natapos niya ang pinagagawa mo sa Kanya. Nawa, kami rin maging katulad ni Apostol Pablo. Matapos namin ang pinagagawa mo sa amin, ang calling mo, ang purpose mo sa aming mga buhay. O Lord, give us strength every day. Hayaan mong gabay mo kami lagi ng iyong banal mong Espiritu, ng iyong salita. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong mga kapahayagan upang di kami maninlang makilala namin ng lubusan si Jesucristo na aming Panginoon, tagapagligtas. Ang Kristong tunay ay nasa langit ngayon kasama ng Ama, at darating ang araw, ang takdang araw ng Kanyang pagbabalik, at kami na naghihintay sa Kanya, buhay man o patay, yung lahat na nanalig sa Kanya, ang sabi ng Biblia, bubuhay ng Diyos ang mga matay, at yung mga nabubuhay ay magkakaroon ng katawang panglangit. We will be changed in a twinkling of an eye, upang kaming lahat ay sama-sama mong dalhin sa iyong kaharian sa langit magpakailan-kailan pa man. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong mensahe na puno ng pag-asa. Dahil kami ay nagkakaroon ng pag-asa, tumatatag ang aming pananampalataya kapag kami nakakarinig ng salita mo na nagbibigay pag-asa, nagbibigay buhay, kagalingan sa mga may sakit karamdaman, paglaya sa mga binihag ng kaaway. Dakilang Diyos, salamat ng marami. Pagpalayo po ang bawat isa, lalo na ang mga online viewers ng Grace the Lord Christian Church. Wherever they are, God, in Jesus' name, distance is not a barrier. Kaya mong abutin, Panginoon, ang sinuman. In the mighty name of Jesus, Lord, hayaan mo sa araw na ito, kilalanin ka ang mga taong nakinig sa iyo na wala pang tamang relasyon sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, yung salita mo, nananig nila ay maitanim to ng malalim sa kanilang mga puso. At bilang mga paalala upang sila hindi mailigaw ng mga walang propeta at walang Kristo na darating sa aming kapanahunan. Salamat ng marami, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ngayon. Hayaan mong kung wala pa silang relasyon kay Jesus, isuko lang ang buhay. Tanggapin si Jesus as their Lord and Savior and God of their life. At dalangin ko, patatagin mo po sila. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat ng marami, dakilang Diyos. Hayaan mo na matapos namin ang aming takbuhin. Katulad ni Pablo. Sa kabila ng mga suffering, nagpatuloy sa Apostol Pablo. Kami rin, Panginoon, magpapatuloy po kami sa paglilingkod. Ano man ang mga nararanasan namin ng hirap ng buhay, lalo na ngayon sa panahon ng COVID, God. Maraming Kristiyano naghihirap. Subalit, hindi kami bibigay, Lord. Dahil kami may pag-asa. Ang pag-asa namin ay pagbabalik ni Kristo Jesus. Salamat ng maraming, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dahil napakabuti mo, Diyos. Pagpalain mo po lahat ng iyong mga anak, ang lahat ng mga iyong lingkod. I-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan.
Gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay. Pagalingin mo ang kanilang mga sakit karamdaman. I-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan. In the mighty name of Jesus. Salamat ng marami, Amang Banal. Ikaw ang tanging mabigyan ng karangalan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat po'y magsabi po na Amen. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. God bless us all.